Marcos, ika-6 na kabanata. Sa wakas, tayo na yun ay sa huling kabanata at hindi ito madali. Bago ang muling pagkabuhay, kailangan mong mamatay. Ngunit maraming mga tao na hindi makaalis sa patibong ng kamatayan. Kahit na ang mga buhay na tao. At sa simula ng kabanatang ito, sinabi dito na may mga ilang babae na nais haplasan ang katawan ni Jesus. At ito ang kwento ng muling pagkabuhay. Sa makatuwid, hindi nila nakita, nais na makita ang Jesus na muling nabuhay. Ang ini-expect nila na makita ay ang Jesus na namatay. So ang buong konsepto ay patungkol sa taong namatay. Bago sila dumating doon sa libingan, at doon na pagtanto nila na merong isang malaking bato, paano nila gulungin ito? Na parang itong malaking bato ay ang hadlang upang hindi nila makita at maabot ang katawan ni Jesus. Sigurado tayo na sa ating sariling lakas hindi natin kaya pagulungin itong napakalaking bato. Sa makatuwid, ang bawat isa sa atin ay natatakpan ng malaking bato na ito na hindi natin nakikita ang muling pagkabuhay ni Jesus. Marami sa atin ang nasa patibong pa rin ng kamatayan nitong malaking bato na hindi natin makikita ang muling pagkabuhay ni Jesus. Nais nilang makita si Jesus, ngunit ang kanilang kaisipan ay si Jesus ay namatay pa rin. Kaya nga mahirap sa atin na maniwala sa muling pagkabuhay. Maraming mga tao na ginagamit ang ating katwirang isip. Maraming mga tao na nagsasabi sila, ngunit sa kanilang mga puso ay hindi pa rin sila naniniwala at naroon pa rin ang malaking bato. Kaya nga sa umagang ito, nais natin makita kung paano ang mga disipulo ay tuluyang naniwala kay Jesus sa muling pagkabuhay at paano sila nakiisa sa Kanya upang ipangaral ang Ebanghelyo sa buong mundo. So ang paksa natin ay ang muling pagkabuhay na magbabago sa buong mundo. Hindi madali ito. So tulungan nawa tayo ng Panginoon upang mahukay at maialis itong konsepto ng pagkamatay at hindi natin mapaniwalaan ang muling pagkabuhay. Hingin sa Panginoong Jesus na buhayin muli ang ating pananampalataya at upang tayo makakonekta sa buhay na Jesus. So sa unang talutod, pagkaraan ng araw ng pamahinga, si Maria Magdalena at si Maria na ina ni Santiago at si Salome ay bumili ng pabango upang sila'y magpunta sa libingan at lalagyan ng pabango ang bangkay ni Jesus. Sila'y naghihintay sa araw ng pamahinga para wala silang matrabaho, at pagkaraan ng araw ng pamahinga, nung madaling araw pa lang, dinala nila ang mga pabango upang pumunta sa libingan sa bangkay ni Jesus. Dahil hindi pa ito nalagyan ng pabango, dahil sa ang araw ng si Jesus ay libing ay araw ng pahinga. Kaya sila ay naghihintay papatapos ang araw ng pahinga at nagmamadalis ang pumunta sa libingan ni Jesus kung saan siya inilibing. So kung ating babalikan ang ika-5 kabanata sa mga huling nangyari. So sa unang section, binigyan natin itong pamagat na kamangamanghang pagkabuhay. So kung makikita natin dito ang kamanghamanghang pagkabuhay muli ni Jesus, at pag nakita mo ito, ikaw ay isang disipulo ni Jesucristo. Kung ikaw ay madaling maniwala
na hindi mo makikita na kailangan mo isang hakbang ng pananampalataya upang mapuntahan mo itong muling pagkabuhay. Dahil ang muling pagkabuhay na ito ay siyang magbabago sa buong mundo. So kailangan balikan natin ang 5 kabanata as reference at makita natin ang mga babaeng ito pumunta upang maglagay ng pabango kay Jesus. So dito sa taludtod 14 na po sa kabanata 15, sinabi ni Marcos ang mga pangalan ng mga babaeng ito. So sa maraming mga tao, si Marcos ay binigyan niya ng atensyon ang mga babaeng ito at pinangalanan niya ito sa taludtod 4 na po ng kabanata 15. Nandoon din ang mga babaeng nakatanaw mula sa malayo. Sa makatuwid sila ay mga takot din. Ngunit kumpara sa mga disipulo ni Jesus, sila ay nanatili. So katuwid ngidlis na tanawin na si Jesus ay ipinapako sa cross. Ang bawat disipulo ay takot na takot upang pangalagaan ang kanilang masarili, sila ay nagsitakas. Ngunit ang mga babaeng ito, kahit sila ay nasa malayo, sila ay nanatili doon. Sila ay nanatili kay Jesus. Sinamahan nila si Jesus na ipinapako sa cross. So ang lahat ng mga pangalan ng mga babaeng ito, dito sa taludtod 4 na po ay parehas na mga babae na magbabasa natin dito sa unang taludtod ng kabanata 16. So si Maria Magdalena, ang Magdalena ay isang lugar sa Jerusalem. So hindi ito si Maria na mula sa Betania. Hindi din ito ang nakababatang kapatid ni Marta. Hindi siya. Ang Magdalena ay isang maliit na barangay na yon sa lawa ng Galilea. Siya ay taga Galilea at sinusunod niya si Jesus mula sa Galilea papuntang Jerusalem. At dito ang mababasa natin ang ina ni Santiago at si Salome. At dito hindi na sinabi na siya ang ina ni Jesus, ngunit si Santiago at ni Salome. So ang mga taong ito makikita natin sa kwento ng muling pagkabuhay ni Jesus. At ang may mga taong hindi pinangalanan dito. So sa taludtod 41 at itong mga babaeng ito ay sumunod sa kanya. At marami pang mga babae na sumama sa kanya sa Jerusalem at nandun din sila. Kaya nga dito sinabi na marami ding mga babae ang sumunod. So sa napaka-importanting senaryo na ito, sa mga importanteng nangyari dito na ang mga disipulo, nakikita natin na sila ay nagsialisan. Ang mga taong nakasaksi ng pagkamatay ni Jesus ay ang mga babae. Sila ang mga taong nanatili at hindi tumalikod kay Jesus. Sila ay nakatayo, nanatili doon at tinitingnan si Jesus sa malayo. So dito sa taludtod 40 at 41, nakasaad doon na sila ay nanatili kasama ni Jesus. Hindi lamang sila doon nakiusyoso at nakatayo lamang or nakiusyoso lamang, hindi. Sila ay nandoon upang magbigay ng atensyong detalye kung ano ang mga nangyayari. At sa kalaunan, si Jose na taga Arimatea
isang prominenteng tao ay hiningi ang katawan kay Pilato upang siya inilibing. Kaya na inilagay niya ang katawan ni Jesus sa isang libingan. Dito sa taludtod 46 sa kabanata 15. Para ang katawan ni Jesus ay hindi nanakawin ng sinuman at ang katawan ni Jesus ay hindi nandun lamang maulanan, mainitan. Ngunit ito'y kanyang kinuha at inilagay sa libingang hinukay sa bato. Ang kanyang katawan ay maprotektahan. At dito sa taludtod 47, nagmamasid lamang sina Maria Magdalena, Maria na ina ni Jose, at nakita nila kung saan siya inilibing. Hindi lamang na nasaksiyan nila ang pagkamatay ni Jesus, nasaksiyan din nila kung saan inilibing si Jesus. So sa prosesong ito, sa buong prosesong ito, sila ay naroon. Sa simula pa, sila ay nasa malayo, tinitingnan nila si Jesus. Nung si Jesus ay nilibing, sila ay lumapit. At dito nasaksiyan at nakita nila kung saan ang libingan at nakita nila na merong nakatakip na malaking bato. Kaya nga dito sa kabanata 16, habang pumunta tayo, sila madaling araw pa lang sila pumunta sa libingan at magdala ng pabango. So So hindi na madilim nung sila'y dumating sa pinaka unang bukang liwayway kung saan makikita nila kung nasaan ang libingan. Ngunit nung sila'y malapit na, meron silang katanungan, sino ang gigiling ng bato para alis sa pintuan, dahil walang mga lalaking nandoon, dahil sa ang lahat ng mga disipulo ay nagtago na. Kahit na itong mga babae ay mahal na mahal nila si Jesus. Mula si Jesus ay buhay hanggang sa si Jesus ay namatay, inibig nila si Jesus. Ngunit hindi nila nakita ang muling pagkabuhay ni Jesus. So makikita natin dito na sila ay nagdala ng mga pabango upang haplasan ang katawan ni Jesus. So ibig sabihin, hindi sila naniniwala o hindi pa nila nalaman na si Jesus ay muling nabuhay. At nung sila ay dumating doon sa libingan, nakuha na yung takip na bato at nakita nila na isang batang lalaki na merong lakas. At sa kanyang kabataan, maring siya ay isang anghel. Siya ay nakadamit ng puti na roba. So siya ay ibang-iba sa ibang mga tao. At pwede nating sabihin siya ay isang anghel. At punong-puno siya ng buhay at lakas. Siya ay nakadamit sa puti at nagniningning ang liwanag, ang kaluwalhatian na mula sa langit. At nang makita ng mga babae ang lalaking ito, ang batang lalaki ito, sila ay natakot. Nung simula sila ay napaka-agresibo. Ngunit nung malapit na sila sa libingan, sila ay nag-aalangan. Ngunit nang makita nila na nakuha na yung bato na nakatakip sa libingan, so nakita nila at natakot sila dahil nakita nila ang isang binatilyong lalaki. At ina-expect nila makita ang katawan ni Jesus. At itong batang lalaki ay nakita nila, naintindihan ko ano ang kanilang nasa kanilang isipan, kaya sinabi sa kanila, huwag kayong matakot. Sa makatuwid, ang mga babaeng ito ay takot na takot at nagtatanong sila, anong nangyayari? Bakit nagniningning sa liwanag ang libingan at hindi nila nakikita kung nasaan ang katawan ni Jesus? At ang lalaking ito ay nagsabi sa kanila, kayo'y naghahanap kay Jesus na taga Nazaret. Wala na siya dito, siya ay nabuhay muli.
So hindi nila lubos maisip na ganito ang kanilang maririnig na balita. Siya'y ipinako, ngunit siya'y nabuhay muli. Wala na siya dito. Tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Wala na siya dito. So ito ay ang muling pagkabuhay. Siya'y wala na rito. At walang batong makakapigil sa kanya. Siya'y nabuhay muli. Tingnan nyo kung ang pinaglagyan kung nasaan siya. Sa talutod 6, sila'y tiningnan nila. At nais sabihin ni Marcos sa atin ang detalye. So saan nakita ng mga babaeng ito ang binatang lalaking ito? Sa makatuwid, ang binatang lalaki ito ay nakaupo sa kanang bahagi. So naalala niya ang mga detalyeng ito. So ang batang lalaki ay nakaupo sa kanang bahagi kung saan nakatupi ang telang ginamit ang pambalot kay Jesus. At sila'y natakot nang makita ang binatang lalaking ito. Ali kayo, tingnan nyo ang lugar na kung saan siya inilagay para sa kanila, sa mga babaeng ito. Sila'y hindi nila lubos maisip. Sila'y nagtataka. At bakit wala si Jesus doon ang kanyang katawan? Saan si Jesus? At ang lalaking ito ay naintindihan kung ano ang kanilang kaugnayan. Kaya nga sinabi sa kanila na bumalik kayo at sabihin sa kanyang mga alagad at kay Pedro. So alam ng batang lalaking ito ang pangalan ng mga disipulo. Sabihin nyo sa kanila na mauna si Jesus sa inyo sa Galilea. Sa makatuwid, bago pa si Jesus ipinako sa krus, sinabi na ni Jesus na mangyari ang mga ito, na siya'y mauna sa kanila sa Galilea. So ang Galilea ay saan, ang lugar kung saan sinabi niya na sila'y sumunod sa kanya. Sinabi niya dito na makikita ninyo siya doon. At ito ang lugar malapit sa Capernaum. Doon makikita ninyo siya. Kagaya ng sinabi niya sa inyo dati. So ano ang tugon ng mga babaeng ito? So lumabas sila, tumakbong palabas at umalis. Tumakbong palayo sa libingan. So lumabas sila sa libingan at patakbong umalis. Sila'y nanginginig at litong-lito. At dahil sa matinding takot, wala silang masabi. Wala silang sinabi kanino man. Dahil sa kanilang matinding takot. Sa makatuwid, ang batang lalaki sinabi sa kanila na sabihin ang lahat ng ito sa mga disipulo. Ngunit sila'y takot na takot at wala silang masabi kanino man. Ito ang pangatlong section. Ito ay ang kamanghamangang muling pagkabuhay ni Jesus. At dito sa talutod 9 hanggang talutod 15, ito ay ang proseso ng paniniwala sa muling pagkabuhay. Ang proseso na ang mga disipulo ay naniwala sa muling pagkabuhay. So maraming mga tao na mag-isip na ang aklat ng Marcos ay magtatapos sa 8 kabanata dahil sa maraming mga naunang manuscript na sinasabi na hanggang kabanata 8 lamang ang aklat ng Marcos. Sinasabi ng ibang tao na mula kabanata 9 hanggang 16 na itong mga kabanatang ito ay idinugtong na lang. So merong dalawang klaseng teorya ng filosofiya at dalawang assumption theory. So ang ibang sinasabi na si Marcos ay pinatay pagkatapos niya pagkasulat ng kabanata 8. Ang isa pang posibilidad na may mga taong nagdagdag sa mga susunod na mga kabanata. At kung imagine natin na
na kung ang mga babaeng ito ay hindi nagsalita dahil sa kanilang matinding takot, wala tayong alam kung ano ang nangyari. At kung nagtatapos na ito sa kabanata 8, hindi natin maintindihan dahil hindi natin alam kung anong nangyari. Kung ano ang nangyari nung si Jesus ay muling nabuhay. So ano ang punto ng aklat ng Marcos? So, ngunit kapag nabasa natin ito ay ang kompletong aklat ng Marcos at makikita natin na napaka-pino ng logic nito. So, ang mga babaeng ito ay takot na takot, ngunit sa kalaunan mababasa natin na nang sinabi ng mga babaeng ito ang mga nangyari sa mga disipulo, ang mga disipulo ay umiyak. Sila'y umiyak at nanangis. So, nung narinig nila ang sinabi ni Maria at na nakita nila si Jesus na muling nabuhay, hindi sila makapaniwala. So, ito ang mga nangyari nung si Jesus ay muling nabuhay. Sa makatuwid, hindi nakita ng mga babaeng ito si Jesus sa mukha na malapitan. Ang nakita nila ay ang anghel lamang. At sinabi sa kanila ng anghel at isinugo sila na sabihin itong balita sa mga disipulo. So dito, ang mga disipulo ay hindi naniwala sa sinabi ng mga babae. At dito sa taludtod 12 at 13, pagkatapos nakita rin ni Jesus, nagpakita rin si Jesus sa dalawang alagad na naglalakad papuntang bukid. At ipinakita ni Jesus ang kaniyang sarili sa kanila. At sinabi sa kanila ni Jesus na sabihin ito sa mga disipulo, ngunit ang mga disipulo ay hindi rin naniwala sa kanila. Ngayon tayo ay pupunta sa pangatlong section. Ang mga babae ito hindi naniniwala, ang mga disipulo ay hindi naniniwala. At ang mga taong nagpakita si Jesus at sinabi ni Jesus na sabihin sa mga disipulo, ngunit ang mga disipulo ay hindi pa rin naniniwala sa mga taong ito. So, pwede nating masabi na sa mga talatang ito, maraming mga tao, maaring karamihan sa kanila ay hindi naniwala na si Jesus ay muling nabuhay muli. So, sa ibang henerasyon, madali silang maniwala na si Jesus ay muling nabuhay. Si Jesus, sinabi niya na makailang beses ang kanyang muling pagkabuhay. Siya ay magtitiis, siya ay mamamatay, ngunit siya ay muling mabuhay. Ngunit hindi kayang arukin at unawain ng mga disipulo, hindi nila matanggap, maintindihan ang mga salitang ito. Napakahirap sa kanila upang manampalatay na si Jesus ay magtitiis, papatayin. At higit sa lahat, hindi nila kayang paniwalaan na si Jesus ay muling mabuhay mula sa kamatayan dahil ang mga ito ay higit sa pangkaraniwang nararanasan ng tao. So kahit na hindi nila ito matatanggap ng may pananampalataya, kaya hindi nila naintindihan at naunawaan ang kaluwalhatian ng muling pagkabuhay ni Jesus, kaya sila'y litong-lito at hindi nila madaling matanggap ang mga ito. Sa makatuwid, noong panahon na ito, bago pa mangyari, inihanda na ni Jesus ang kanilang mga puso. Bakit? Dahil isang araw, si Jesus ay magpapakita sa kanila sa kaniyang kaluwalhatian. Hindi lamang sila makakarinig kay Jesus, ngunit kanilang masaksihan ang muling pagkabuhay ni Jesucristo sa pamamagitan ng kanilang sariling mga mata. Ngunit noong oras na yun, hindi nila matanggap, hindi nila maunawaan. Hindi nila lubos maunawaan ang mga sinabi ni Jesus sa kanila noong araw. Ginagamit pa rin nila ang kanilang sariling lohika, ang kanilang mga karanasan, kaisipan. Ngunit sa puntong ito, hindi pa rin nila maunawaan ang mga nangyayari.
At hindi pa nila mapaniwalaan ang mga ito. Ang aklat ng Marcos ay sinulat noong 80 hanggang 90 na mga taon pagkatapos ni Kristo. So, nararanasan nila ang matinding mga pag-uusig sa kamay ng mga Romano. Bakit sila inuusig nung panahon na yon? So, kung ikaw ay isang taong hindi naniniwala sa muling pagkabuhay ni Jesus, walang pag-uusig. Ngunit dahil ikaw ay porsigido sa muling pagkabuhay ni Jesus, kaya mo nararanasan ang mga kahirapan at mga pag-uusig mula sa kanila. So, hindi mo pwedeng isa walang bahala, isang tabi. So, doon mo lang matatanggap ang matinding pag-uusig dahil sa iyong pananampalataya. At pagkatapos ng matinding persecution at matapos mong maranasan ang mga matinding pagtitiis dahil kay Jesus, sa ganun din pagkakataon, sa ganung pamaraan, ikay maniniwala sa muling pagkabuhay ni Jesus at maranasan mo ang kaluwalhatian na nanggagaling sa Diyos. Ngunit kung hindi ka naniniwala na ang muling pagkabuhay ay isang kaluwalhatian, kung hindi ka naniniwala na ito ay bahagi ng yung karanasan pagkatapos ng mga pagtitiis, so hindi mo kayang maranasan itong mga pagtitiis, wala kang kasiguraduhan ng muling pagkabuhay at hindi mo ninanais na pagdaanan ang mga pagtitiis na ito. Ngunit para sa mga Kristiyano sa panahon na yon, sila inuusig at pinahirapan noon. Imagine natin kung paano sila naniwala, nanampalataya sa Panginoong Hesus sa simula. Noong ang ebanghelyo ay binahagi sa kanila ng mga apostol at mga disipulo. At ang mga apostoles na ito, nakikita nila ang buhay ni Jesus. At ang buhay ni Jesus ay nasa kanila din dahil sa nararanasan nila ang mga himala, ang mga bagay na ginagawa ni Jesus. Kaya nga na alam nila na si Jesus ay totoo at ang muling pagkabuhay niya ay totoo. Kaya nga nais nilang sila'y magtiis sa kapangyarihan dahil naranasan nila ang kapangyarihan ng Diyos. Dahil sa sila mismo naranasan nila, kaya hindi nila pwedeng isawalang bahala. So dahil sa kanilang pananampalataya na pagkatapos ng pagtitiis na ito, sila ay makaranas ng muling pagkabuhay. So ito ay isang malaking pagpapalakas ng kanilang pananampalataya sa nararanasan nilang pag-uusig at kahirapan ng panahon na yon. Kaya nga ang mga Kristiyano nung panahon na yon ay matatag at patuloy na sinasabi nila ang kanilang pananampalataya kay Jesus sa gitna ng matindi pag-uusig. Kaya nga sa panahon ng pag-uusig, malalaman natin kung sino ang totoong Kristiyano at hindi, at ang normal naman na Kristiyano. So ikaw ay nasa normal ikaw ay normal na Kristiyano, hindi mo kayang pagtagumpayan ang mga kahirapang ito. Ngunit ang matotoong Kristiyano ay nais na ibigay ang kanilang buhay dahil alam nila na pagkatapos ng matinding kahirapan at pagtitiis, mararanasan nila ang kaluwalhatian ng muling pagkabuhay. Ngunit sa ibang mga Kristiyano, ang Romanong Kristiyano, ang iba sa kanila ay hindi tuluyang nampalataya. Sa makatuwid noong kapanahunan ni Jesus, hindi sila lubusang naniniwala. Kaya nga, hindi nila lubos maintindihan na napakahirap at gaano ka-imposible na si Jesus ay muling nabuhay. So, ngunit paano sila nanampalataya? So, ito ang susunod dito sa taludtod 14. Sa taludtod 14. Pagkatapos nagpakita si
nagpakita si Jesus sa 11 alagad at sinaway sila ni Jesus dahil sa kanilang kakulangan ng pananampalataya. Hanggang sa ganitong taludtod na pakita si Jesus sa kanila. Ang iba sa kanila ay matigas ang kanilang puso at karamihan sa kanila ay matigas. Dahil sa ang muling pagkabuhay na ito ay higit doon sa ating naranasan, higit sa ating naunawaan. Kaya na nga sinaway sila ni Jesus upang buksan ang kanilang mga isipan at ihayag. Dahil sa hindi sila makapaniwala na ang mga taong nakakita sa kanya matapos siyang muling nabuhay. So ang isang kupunan ng mga tao na sinaway ay ang mga disipulo noong panahon na yon. Pwede tayong manampalataya. Sa mga manampalataya na ibinahagi ng mga disipulo ang ebanghelyo ay hindi rin sila makapaniwala. Ngayon si Jesus ay nagpakita sa kanila. Hindi lamang sila si Jesus ay nagpakita sa maraming mga tao. Si Jesus ay nagpakita. Halimbawa kay Joseph na Arimatea, nung nalaman niya na ang katawan ni Jesus ay nawala. Dahil siya ang nagdala at naglibing kay Jesus doon sa libingan. Nung marinig niya ang balitang ito, meron siyang matinding naramdaman. Dahil siya isang centurion. So ako'y naniniwala na siya ay unang miyembro ng opisyal ng Roma na naniniwala sa muling pagkabuhay ni Jesus. Nung malaman ng tao ang balitang ito ng muling pagkabuhay, nung ang tao ito ay nalaman niya na muling pagkabuhay ni Jesus, siya ay nagulat. Dahil sa ang mga tao ay nagugulat at hindi sila makapaniwala. Lalong-lalo na ang mga disipulo. Ngunit ang mga babae ay naniwala, nanampalataya. Ganun din si Jose na taga Arimatea. Siya ay naniwala na si Jesus ay muling nabuhay. So merong isang pelikula kung paano ang isang membro ng konseyo na nanampalataya sa muling pagkabuhay ni Jesus. Ito ay napakagandang pelikula. Kaya nga, sa hulihan ay sa panghuling section na tayo ay makiisa sa gawa ng Kristong na muling nabuhay. Si Jesus ay hindi lamang sila pinadala at sinabing, sige, humayo kayo. Dahil sinabi ni Jesus ng klaro sa kanila, nung sinabi ni Jesus na sila'y mangaral, siya ay sumama sa kanila sa pamamagitan ng mga himala. Kahit na dito sa aklat ng Marcos, hindi naisulat na si Jesus ay magiging kasama nila hanggang sa kahuling panahon. Ngunit mababasa natin dito sa taludtod 15, sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo'y humahayo sa buong mundo ay pangaralin ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Dahil sa ang lahat ng mga nilalang ay kailangang maranasan ang pagbabago ng muling pagkabuhay. Ang muling pagkabuhay na ito ay magkaroon ng malaking pagbabago sa buhay ng mga disipulo. At sila'y handa upang tanggapin ang komisyon na ito. At ang komisyon na ito ay sila'y humayo at ipangaral sa lahat ng nilikha sa buong mundo. So sila'y pumunta na sa Samaria, ay nandun si Jesus sa kanila. Ang iba sa kanila ay pumunta ng Roma. Si Jesus ay kasama nila. Saan man sila pumunta, na si Jesus ay kasama nila. At gumagawa kasama nila habang sila'y nangangaral ng ebanghelyo. At dito sa taludtod 17, ang mga sumasalataya ay bibigyan ng kapangyarihan gumawa ng mga himala.
At nais kong tibayin ang mga salita dito. Sino mang sumampalataya. Ito ay ang himala ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ay mangyayari ang kapangyarihan kung wala kang kaugnayan, relasyon sa Jesus na muling nabuhay. Ang mga himalang ito ay parang isang magic lamang. Ngunit dito, ang kapangyarihang ito ay patotoo na sino mang sumampalataya ay merong mga himala dahil si Jesus ay muling nabuhay. At dito sinasabi na ang mga disipulo ay nangaral ang mga alagad sa lahat ng dako, tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. So si Jesus ang siyang gumagawa ng mga himala. Bakit? Dahil si Jesus na muling nabuhay ay siyang gumagawa sa kanila ang mga himala at kapangyarihan ang siyang sumusunod sa kanila. Hindi ito magic dahil ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay at kasama nila. Kaya nga siya gumagawa ng himala kasama nila at pinapatunayan niya ang kanyang salita. Kaya nga ang mensahe ng muling pagkabuhay ay may malaking impact sa buong mundo. At dito nagtatapos ang aklat ng Marcos, ang muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ang kanyang puso ay parahagkan ang buong mundo. Una, kukunin niya ang mga malaking batong balakid sa puso ng mga disipulo. Dahil sa ang bawat isa sa kanila ay kailangang maranasan ang muling pagkabuhay ni Jesus personally. Na maranasan nila ang presensya ni Jesus. Maranasan nila ang muling pagkabuhay ni Jesus na kasama nila. Kailangan nilang maranasan ito at si Jesus ay makakasama nilang nagtrabaho. At dito sinabi sa atin na saan man sila mangaral, saan man sila pumunta, at anong ebanghelyo ang kanilang ipinangaral? Ito ang pangangaral ng ebanghelyo ni Marcos at sa lahat ng mga ginawa ni Jesus. So ito ang mga ginawa ni Jesus, kung ano ang kanyang ginagawa. Hindi sila nagsasalita patungkol kay Jesus bago siya mamatay. Sila ay nangangaral ng ebanghelyo ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. So sila ay gumagawa ng higit na mas malalaking bagay, higit sa kanila ipinangaral sa nakaraan. At dito ang mga disipulo patuloy silang nangaral na may kapangyarihan na muling pagkabuhay ni Jesucristo upang pagpalain ang sinumang sumampalataya at sumunod. Alam ni Jesus na hindi natin kaya sa sarili natin. Kaya nga kasama ang presensya ni Jesucristo sa bawat isa sa atin. At dito tayo nagtatapos sa ating pangumagang debosyon. Maraming salamat po sa ating pakikinig.